Alam nyo, disappointed talaga ako sa Samsung dahil biruin mo yung ginawa nila sa akin o ginawa nila sa mga Samsung users. Alam nyo, ang nangyari dito sa cellphone o yung naging karanasan ko sa Samsung ay talaga namang grabe, no? Grabe, talagang isusumpa mo. At dito nasira yung araw ko. Nakakahiya kayo. 80,000 pesos na cellphone. Hindi man lang aabutin ng 3 years? Hello guys, good day everyone. Kamusta po kayo? Alam nyo, napakahirap bumati ng magandang umaga o magandang araw, no? Kapag alam mong sirang-sira naman yung araw mo, disappointed ka dahil sa iyong karanasan. Sino dito yung mga avid fan ng Samsung? Ano yung cellphone na meron kayo? Sino dito yung mga kapag may bagong cellphone ang Samsung ay nagpapalit o nag-upgrade ka agad? Sana all. Kahit pa sabihin natin na hindi pa naman kalumaan yung kanilang cellphone. Yung bang tipong avid fan talaga, mga fanatic ng Samsung. Yung tipong pati headset o earbuds o yung kanilang smartwatch ay Samsung, no? Nice. At sino dito yung mga naisahan ng Samsung katulad ko, ano? Anong klase yung cellphone po ninyo? Ako kasi, ang cellphone ko ay Samsung S21 Ultra, no? Sana all. Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin nung S. Kaya doon po sa nangyari sa cellphone ko, parang ang ibig sabihin yata ng S doon sa Samsung S21 Ultra ay Samsung S4 21 Ultra o Samsung Shame 21 Ultra. What the fuck? Totoo, hindi ko alam kung ano ibig sabihin nung S doon sa S21 Ultra. Pero ganun pa man guys, ang totoo, no, disappointed talaga ako at parang gusto ko ngang pakahulugan ng sack o shame yung S21, no, dahil sa nangyari sa aking cellphone at sa aking karanasan sa Samsung. So sino dito ang nagkaroon ng green line yung LCD ng kanilang cellphone? At ano ang ginawa ninyo? Ano po ang ginawa ninyo pagkatapos po ninyong ma-experience ito? Ako po kasi pagkatapos na magkaroon ng green line yung LCD ng aking cellphone, no, ay hindi ko kaagad naman dinala dun sa Samsung o dun sa repair center, ano. Hindi ko kasi maharap kaagad. So, pinagpaliban ko muna. Ang ginawa ko ay kinabukasan ko dinala sa repair center, no. Hindi ko na babanggitin kung saan yung aking pinagdalhan, no. Pero syempre, alam niyo na kapag nandito ka sa Metro Manila at bibili ka ng cellphone, alam mo na kung saan ka bibili, no? Siyempre, doon sa sikat, doon sa maraming display, at doon ko rin dinala yung aking cellphone para matingnan nila. So, okay, eto nga, ay nagpunta ako doon at pinatingin ko yung aking cellphone. Kinabukasan ito, no? Pagkatapos na lumabas yung green line doon sa LCD ng aking cellphone. So, ang nangyari kasi ay ganito. Umagang-umaga, nag-upgrade yung aking cellphone, no? System upgrade. So, katulad ng dati, yung aking cellphone ay nag-overheat, no? Yung tipong parang feeling mo ay biglang sasabog dahil sobrang init. What? What the fuck? So, hindi ko pinansin dahil normal yun eh. Noong 2023 ay normal lang na nagkakaroon ng system update. At okay naman yung cellphone ko, wala namang nangyayari. Yun nga lang, sobrang mainit kapag nag-update ng system, ano? Noong middle ng 2022, maraming mga Samsung cellphone ang nagkaroon ng itong green line na ito sa LCD. So eto na nga, no? Dahil alam ko na ang dahilan talaga ng pagkaroon ng green line ng aking cellphone sa kanyang LCD ay dahil sa system update, no? So pagdating ko doon sa repair center ay tinanong ako ng receptionist
Eh, ano daw yung nangyari? Ganyan. Patingin daw ng cellphone. So, binigay ko yung cellphone. So, tiningnan yung cellphone. Sabi niya, cover daw niya ay medyo umaangat na. Sabi niya, normal naman daw yon dahil wear and tear nga. Kalaunan talagang umaangat nga daw yon. So, ang tanong sa akin, hindi ba nabagsak? Hindi ba ito naipit? Ganyan. Tinatanong ako kung binubulsa ko daw ba yung cellphone. Baka daw naupuan ko, ganyan, naipit sa bulsa. Ang sabi ko naman, siyempre, dahil nga maingat na maingat ako sa aking cellphone, ay never itong nabagsak. Sa sobrang pag-iingat ko ng aking mga gadgets, ay hindi ko talaga yan hinahayaan. Never na nabagsak ang cellphone ko. So, itong aking S21 Ultra, ay ganyan po siya. No? Meron siyang ganito, binilhan ko siya nitong cover na ito at nilagyan ko nito. Okay? Para hindi talaga siya malaglag. So, nakasabit ito sa daliri ko habang ginagamit ko, no? So, hindi talaga siya malalaglag. So, ganyan ako kaingat sa aking cellphone. So, sabi ko sa Samsung representative ay never na nabagsak yung aking cellphone. So, makikita naman niya, so, tinignan niya na meron daw mga scratches, no? Sabi niya, nilagay niya naman dun sa note. Oo nga naman, meron siyang mga parang hairlines, no? Mga sinong-pinong scratches. Kasi, yung cellphone ko guys, hindi ko na ito nilagyan ng screen protector. Dahil alam ko naman na maingat ako sa cellphone, no? Hindi ko talaga siya nilalagyan ng screen protector. Itong cellphone ko na ito po ay Huawei P30. Okay? Magsi 6 years na po ito. Wala po itong mga gasgas, walang dent. Wala po itong sign na nabagsak dahil ganun po ako kaingat sa aking cellphone, no? So, sabi nung representative, ipapa-check daw niya doon sa kanilang technician. So, pumayag naman ako. Pero alam ko na kasi yung sasabihin nila, no? Iko-condition nila yung mind mo na ito ay dahil sa wear and tear, no? Hindi ito dahil sa system update kaya ito nagkaroon ng green line doon sa kanyang LCD. Hindi ko babayaran yan dahil unang-una hindi ko kasalanan na iyan ay nagkaroon ng green line diyan sa kanyang LCD, no? Kayo ang may kasalanan, yung inyong system update ang dahilan kung bakit nagkaroon ng green line yang LCD na yan. Kaya hindi ko babayaran. No! No! Yung pagpalit ng LCD na yan. Sabi ko ganun sa ano. So, sabi nung representative sa akin, i-escalate daw nila at ipapadala sa isang center pa na kung saan sila yung in charge pagdating sa mga ganyan, no? So sabi ko, escalate ninyo yan dahil hindi ako papayag talaga na babayaran ko kung ano man yung gastos dyan dahil hindi ko naman talaga kasalanan na nagkaroon ng green line dyan sa LCD, no? Kasalanan ninyo. Unfair, di ba? Kumbaga, bakit ninyo ako sisingilin ng repair cost, replacement ng LCD kung hindi ko naman kasalanan? Kung halimbawa, nabagsak ko, kasalanan ko, at hindi na siya covered ng kanyang warranty period o coverage, babayaran ko. Meron naman akong mauutangan ng pambayad, no? Kaya ba ang inyong warranty coverage ay 2 years lang dahil alam ninyo na ang inyong unit ay 2 years lang din ang itatagal? Tinatanong ko lang kayo kung ganun ba talaga. Kasi imagine niyo guys, nag-invest tayo sa isang cellphone na ang halaga ay 80,000, no? 80,000 pesos. Wow! Imagine kung gaano kalaki yung pera na yon sa isang katulad natin na empleyado, no? Na pinagsumikapan natin na makaipon para makabili ng ganitong cellphone at kahit kaunti ay mapagbigyan naman natin yung wants natin. Sana all. Pinagsumikapan natin na mag-ipon ng ganito kalaking pera para i-invest sa ganitong cellphone, no? Thinking na itong ating cellphone na ito ay magtatagal kung sabihin natin 5 years man lang, no? Imagine ang cellphone mo, no? O ang cellphone ko. Guys, no? Napakaganda. Walang dent, walang scratch. Yun nga lang, ayan siya, no? Meron siyang green line.
Tapos, sasabihin ng Samsung, wear and tear ang dahilan. At dahil nga wear and tear, sisingilin nila ako doon sa repair cost dahil nga lampas na siya sa kanyang warranty period. O warranty coverage. Nakakahiya, no? Nakakahiya kayo. Dapat ito pinakikialaman ng DTI Nakakahiya kayo. 80,000 pesos na cellphone. Hindi man lang abutin ng 3 years.